Alright guys, Justin does it here. Welcome to my channel. I'm Justin at ngayon gusto ko lang mag-chill lang tayo para kwento ko sa inyo ang istorya kung paano ako napunta ng Macau. So sana tunghayan ninyo ang aking istorya kung paano ako nagpunta ng Macau at paano ako nagstay sa Macau. So Macau, nandito na. Alright, so sisimulan ko ang kwento ng aking journey dito sa Macau. Sisimulan ko ang kwento noong taong 2014 kung saan galing ako ng Papua New Guinea. Sa 2014 galing ako ng Papua New Guinea. So naisipan kong manirahan muna doon sa kaibigan kong itago natin sa pangalang Amado. Habang kami magkakaibigan na simula pa noong 2008, habang binubuo namin yung aming pagkakaibigan, so may mga kaibigan niya na nakakilala ko rin hanggang sa pag-uwi ko ng 2014, doon ko nabalitaan na siya ay mayroong sakit na. So napunta na siya ng pabalik-balik sa ospital hanggang sa tuluyan ng lumisan na sa mundo. So hanggang nangyayari yon, tumatakbo ang araw hanggang sa yung mga anak niya na kaibigan ko na rin noon pa. Sabi ko nga 2008 magkakakilala na kami ni Kuya Amado. Siyempre, mga anak niya rin, kakilala ko na rin. So, habang may mga Facebook naman o usapan ganyan, so nabuo na rin yung aming kamaradiri bilang magkakaibigan. Nung pagkatapos ng kanyang paghimlay at okay ng lahat, nagdesisyon yung isa niyang anak na kung pwedeng doon na lang ako manirahan sa kanilang bahay. So sasamahan ko ang isang caretaker doon na kamag-anak niya rin. So tumakbo ang araw at ang buwan at taon hanggang isang beses at 2016 nagbakasyon itong anak niya na taga Canada. So nandun na sila, magkakasama na kami sa bahay, magkakasama sa lakaran, sa galaan, Tagaytay, ganyan, island hopping, Boracay or Cebu, ganyan. Hanggang sa yung closeness, okay naman na kahit noon pa open na sa isa't isa. Hanggang isang beses, yung kaibigan ko na nalaman ko na pamangkin nung ang gulo. Ulit, take two. Yung pamangkin ng kung saan ako nakatira, meron siyang isang pamangkin na nandito sa Macau. So, yun. Tapos, kilala ko na rin yung mga angkan niya sa Ilocos. Pupuntahan na rin doon. Tapos, kilala ko na lahat na kamag-anak. So, in-enjoy ko lang yung stay ko sa Manila habang ako naman ay nag-a-apply ng papuntang Papua New Guinea uli bilang isang sales manager or manager ng isang department store. So ganun ang trabaho ko noon. Ngayon, habang ang tumagal ng tumagal, parang inabot na ako ng 1 year and 11 months, pupunta na sa 2 years. Yung invitation, isang araw mayroong invitation na magkakaroon ng birthday party ang isa sa mga anak nung pamangkin ng kakilala ko, kasamahan ko sa bahay. So habang nag-uusap na kung kailan magpunta ng Macau, mag-tourist, pumasyal, ganyan, nalaman ng taga-Canadian, nalaman ng taga-Canada, I mean, na pupunta sila ng Macau.
So ang nangyari, since na nagbakasyon yung taga Canada, binalak na rin nilang sumama from Philippines to Macau dahil gusto nga nilang makarating din ng Macau. So nagbook na ng ticket, tapos ang sabi nung Canadian, isama na lang natin si Justin kasi para may kasama. Tapos habang tumatakbo yung kwento na sama-sama, naisipan nung kaibigan, yung pamangkin ng kasamahan ko sa bahay na nandito sa Macau, ang sabi niya, dalhin nyo, isama mo si yung bunso ko. So nung sinabi na ganun ang decision, so gumawa na kami ng paraan para ma-expedite, mapadali yung pag-process nung passport nung bata. So habang pinaprocess namin yung passport ng bata, may mga pagkakataon na hindi akma, maaring in 25 days dapat meron na siyang passport. So nilakad namin, mga contacts, tinawagan na rin namin para mapadali yung pag-process ng kanyang passport. Since siya ay nasa 9 years old pa lang siya nun, so kailangan ng guardian. So ako yung nagiging guardian ngayon nung bata. Kaya so madaling salita, nakalipad kami papuntang Macau as tourist. Ilan kami nun? 7 kami nagpunta sa Macau. So masaya, masayang gala, masayang biyahe kasi turista, magtutur tayo sa Macau. Sino bang hindi? Tatanggi ka pa ba nun? Hanggang nandyan na yung araw na kami ay mag-flight. So halos okay na ang lahat, smooth sailing kami habang kami ay bumabiyahe. Nag-meet up na kaming lahat doon sa party. Pero bata yung nag-birthday. Kung hindi ko makalimutan, siya ay nag-celebrate ng 8 years old or 9. Parang ganun. So nag-stay kami dito ng 3 days hanggang sa matapos yung birthday. Ngayon, kausap ko na rin yung kaibigan ko na pamangkin nung kasama ko sa bahay. Ang sabi ko sa kanya, may posibilidad ba na makapagtrabaho ako sa Macau? Ano ba ang mga trabaho na pwedeng applyan sa Macau? Ano ba ang kailangan na requirements or mga credential para makapagtrabaho sa Macau? So may mga options ang sinabi, hanggang sa sinabi ko, okay, ano ba ang mga trabaho sa Macau? So merong cleaning, security guards, or marami pang iba, pero walang management. Kaya kaganyang manager agad dahil ang Macau parang inuuna nila yung tao na nandito, yung mga lokal. So halos wala. Kung mayroong mang manager sa establishmento ng Macau, yun ay nag-stay na ng 8 years, 10 years of service, kaya na-promote na lang yun. Promotion na lang yun. Pero pag nag-apply dito ng manager agad, parang wala akong nababalitaan na yun ang bakanting trabaho. Pero sa ibang lahi naman, kagaya ng mga chef or manager ganyan, meron namang mga open na trabaho. Dahil halos, hindi ko alam kung 60 o 70% dito expats halos yung mga employee dito sa Macau, plus Filipino pa. So alam na alam na kapag ang isang Pilipino nasa isang employer or isang trabaho, dadami yan. Yun, hanggang
balik tayo doon sa istorya ko. Lumihis ng konti, ibalik natin. Hanggang sa pauwi na kami, ang sabi ko, gusto kong magtrabaho dito sa Macau. Gusto kong magtrabaho dito sa Macau. Ang nasa isip ko nun, bahala na kung anong position na vacancy, basta't meron trabaho. Kasi yung hinihintay kong application sa Papua New Guinea, parang parang natatabunan o parang wala akong balita. Kung nagfa-follow up man ako, sabi wala pang bakante, hinihintay pa yung mga visa na magkaroon ng bakante. So ang huling option ko, sige, pwede mo ba akong ma-invite? So sa makatuwid, in-invite niya ako bilang turista dito sa Macau. So nung na-process ko na ang lahat ng mga dokumento na kailangan, at siya din nag-process din dito sa konsulado ng Macau para mabigyan ako ng invitation. So nabuo na namin yun hanggang nung the following year, 2017, nagbakasyon siya. Kaya nung pag-uwi niya after ng bakasyon, sinama niya na ako. So ganun ang nangyari. Kinuha niya ako dito, sinabay sa kanyang pagbakasyon. Bakasyon. Hanggang August or July, nandito na ako sa Macau. I'm in Macau 2017. Habang nasa immigration, wala nang problema kasi kumpleto na yung aking invitation. Yan. At nangyayari yan ngayon. Kung ikaw ay may mga kamag-anak dito sa Macau at gusto mong magpunta ng Macau, pwede kang invite sa iyong kamag-anak na nandito na. So ipaprocess yan na ating konsulado. At pag na-meet yun, wala ka ng problema. Fly bye-bye Philippines as tourist. So nandito na ako sa Macau noong mga araw na yon, simula nung lumapag ang eroplano. Kunting pahinga muna dahil may mga jet lag ganyan. Kahit jet lag agad, 1 hour at 45 minutes lang ang biyahe, may jet lag. So ibig sabihin, parang kinomfort ko muna yung sarili ko na magamay yung klima, yung environment ng Macau. So pagkatapos noon, meron na akong mga ideya kung paano ako mag-apply sa Macau. So doon nagsimula ang pag-a-apply. So nagpudos muna, pero may dala na akong mga resume galing sa Pilipinas. So sa paghahanap ng trabaho, kailangan mong magpunta ng mga agency. Kahit ang rules dito ay bawal mag-apply ang isang turista dito sa Macau. So ang nangyayari nun, habang kami ay nag-a-apply, habang ako nag-a-apply, so may mga mabubuo kang kaibigan, mga Pilipino din, na minsan magsabay-sabay kayo hanggang sa magkakakilala. So yung alam niya, puntahan namin na agency, yung alam ko, pupuntahan namin na agency, hanggang sa isang araw, yung pinuntahan naming agency, nagkaroon ng interview. So sa interview na yun, 21 kami katao na inimbitahan na kausapin ng isang employer. Pagkatapos nun, nag-set up ng final interview para sa employer. So sa 21 kami na nag-apply, bukod tangi ako ang napili ng employer. So ang kumuha sa akin ay isang milk tea shop na nakabayas dito sa ang tindahan niya dito sa Ruin of St. Paul. So sentro yun ng turista dito sa Macau.
in 10 days. So naghintay kami ng processing kung saan mabigyan ako ng blue card. Hanggang sa August 17, nagkaroon pa ng isang dilubyo dito sa Macau na nagkaroon ng isang bagyo at umapaw yung tubig hanggang second floor, first floor yung tubig. Halos lubog yung ilang location dito sa Macau. So habang ako naman naghihintay kung kailan lalabas ang blue card, ganun ang nangyari. So hindi naman ako naging hopeless na ma-futile or ma-void yung application ko kasi naghihintay na lang ako ng blue card. Yung blue card ay ang isang card kung saan i-issue ng immigration or ng labor dito sa Macau para ikaw ay magiging legitimate na employee. So sa madaling salita, September 14 nag-start na ako as milk tea barista. So yan, doon ako nag-stay ng halos 7 years. Kaya napakalaking tulong yun sa akin financially dahil nakapagtrabaho ako in one attempt na mag-apply at sinuwerte na magkaroon ako ng trabaho. So yun, hanggang sa inabot ako ng 7 years sa isang kumpanya lang. I'm in Macau 2018. So mabait naman yung employer ko. Hanggang sa palipat-lipat na kami ng ibang shop. Meron siyang shop noon na 2 branch. So hanggang sa nagsarado yung isa. I'm in Macau 2019. Yun. Nag-stay pa ako hanggang inabot ako ng 7 years. Ulit. I'm in Macau 2020. 7 years in the business. I'm in Macau 2021. I'm in Macau 2022. I'm in Macau 2023. I'm in Macau 2024. So, sana yung mga nag-a-apply at mga nangangarap na makapag-abroad, kunting tiyaga, kung hindi man ngayon yung araw o yung buwan na ikaw ay mabigyan ng visa or working visa at trabaho dito sa Macau, tiyagaan lang. Yung kaibigan ko na bago siya nakapasok ng trabaho, naka 6 to 7 times siyang papunta, pabalik ng Macau. Minsan nagta-Thailand, minsan nag-Hong Kong. At pabalik-balik lang siya hanggang sa isang beses natanggap na rin siya. So ganun yung mga possibilities na mangyari, o kung hindi man talagang maswerte ka, kagaya ko, yung one attempt mo lang na pag-apply at natanggap ka, blessing na yon mula kay Lord. So yan, sana ay meron kayong natutunan sa aking journey dito sa pagpunta sa Macau. At pangalawa, kung hindi man ukol sa'yo, hindi bubukol. So yan ang istorya ko, at sana ay meron kayong nakuha. Sana ay meron kayong nakuhang lesson o motivation sa istorya ko kung paano ako nagtrabaho sa Macau. I'm in Macau 2024.